Hindi pa natutupad ng Estados Unidos ang mga layunin nilang militar. Akala nila, mapapatalsik nila ang pamunuan at babagsak ang rehimen. Pero hindi ito nangyari. Akala nila mapapabangon nila ang mga Iranian para pabagsakin ang Republikang Islamiko. Pero hindi nangyari. Akala nila na nawasak na nila ang 70% ng kakayahan ng Iran sa ballistic missile. Hindi yon nangyari. Ilapastangan ng Estados Unidos at Israel ang Iran. Tapat na nakikipagnegosasyon ng Iran pero bigla natin silang inatake at pinatay ang pinakamataas nilang mga pinuno. Tapos iniisip pa natin na gusto nilang makipagnegosasyon sa atin. Sige, mga kaibigan, ikinagagalak naming muli nating makasama sa studio si Larry Johnson, dating CIA analyst, para sa kanyang ikatlong pagbisita. Larry, welcome back sa programa. Oo, parang nagiging katulad na ako ng damong ligaw. Hindi niyo ako matanggal-tanggal. Ay hindi naman. Alam mo, palagi malakas ang komento ng mga manonood natin. At syempre, mahirap talagang makahanap ng isang tao na kasing lawak ng karanasan at talino mo pagdating sa mga usaping seguridad at syempre sa mga operasyong militar. Kaya alam mo Larry, ang una kong tanong sa iyo ay, alam mo, lampas na tayo ng isang buwan na yon. Pumapasok na tayo sa ikalawang buwan ng digmaang ito. Gusto kong malaman ang opinyon mo kung paano mo iraratate ang pamahalaan ng Estados Unidos at ang mga operasyon natin ngayon. Sa pananaw mo, kumusta ang naging takbo ng unang 30 araw para sa Estados Unidos? Nagsayang tayo ng $30 bilyong na hindi naman natin kailangang sayangin. Sayang. We've Umabot sa higit $1.2 bilyong ang gastos dito araw-araw. At sa totoo lang, malamang mas mataas pa dyan ngayon dahil sa loob ng unang 2 linggo ng digmaan, nagtagumpay ang Iran na sirain ang 13 iba't ibang radar system. Sa pagkakaintindi ko, 2 o 3 sa mga radar system na yon ay nagkakahalaga ng tig $1.1 bilyong bawat isa. Wow! 3 o 4 pa sa iba ay nagkakahalaga ng tig-1.5 milyong bawat isa. Kaya 500 milyon. Tapos yung iba, alam mo na, nasa 100 hanggang 200 milyon ang halaga. Kaya dun pa lang, napakalaking pagkalugi na. At 2 araw nakalipas, nakita nating may AWACS na E-3 AWACS na eroplano na pinasabog. Well, ang dahilan kung bakit nandyan yan sa rehiyon ay dahil ginagawa nito mula sa himpapawid ang ginagawa dati ng mga ground radar. Kaya nandyan yan para palitan ang hindi naman talaga natin mapapalitan. Hindi pa naabot ng Estados Unidos ang mga layunin nito sa militar. Akala nila maalis natin ang liderato ng rehimen at babagsak ang rehimen, pero hindi ito nangyari. Akala nila mapapabangon nila ang mga mamamayang Iranian para pabagsakin ang Republikang Islamiko. Hindi yon nangyari. Akala nila nawasak na nila ang 70% ng kakayahan ng Iran sa ballistic missile. Hindi yon nangyari. Alam mo, nagsimula sila sa pagsasabing, oo, nawasak namin ang 70%. Ngayon, sinasabi nila, tingin namin isang kato lang, 33%. Hindi nila alam. Nag-iimbento lang sila ng mga numero. Samantala, nagtagumpay ang US na bigyan ng Iran ng dahilan para kontrolin ang supply ng langis sa buong mundo. Bago nagsimula ang digmaan, masasabi mong ang Estados Unidos dahil sa petrodollar ang namamahala sa supply ng langis sa mundo. Ngayon, dahil isinara na ng Iran ang kipot ng Hormuz. At naputol ng daloy ng 20% ng supply ng langis sa mundo, 25% ng supply ng likidong natural gas sa mundo, at 35% ng supply ng pataba sa mundo. At mahalagang dami ng helium at sulfuric acid. Bigla na lang, ang ekonomiya ng mundo ay halos tumigil. Alam mo, karamihan sa mga tao ay hindi lubos na maunawaan ang uri ng pinsalang nagawa na sa ekonomiya. Pero ito ay malaki. Nasa resesyon ang pandaigdigang ekonomiya. Madalas, hindi mo agad namamalayan ang resesyon hanggang ianunsyo ng mga ekonomista na nagkaroon ng 2 sunod na quarter ng negatibong paglago. Tayo ay nasa gitna ng isang resesyon. Ang tanging tanong na lang ay, kung magiging ganap na depresyon ito, na nangangahulugang 10% pagbaba ng aktibidad na ekonomiya sa lahat ng sektor. Sa tingin ko, doon tayo papunta. Critical ang linggong ito. Ika-5 linggo na ng digmaan.
At ang mga epekto sa ekonomiya mula sa mga kaguluhan na nangyari sa unang 4 na linggo, na yon ay talagang nagsisimula ng maramdaman. Lumalabas na. Kaya ngayon ay makikita na natin, magsisimula na nating makita ng malinaw ang mga epekto nito sa bawat bansa. Alam mo, may mga epekto na hindi agad makikita sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Halimbawa, di pa masyadong halata ang pagkaubos ng pataba. 6 na buwan mula ngayon kapag dumating na ang anihan at nalaman mong bumaba ang ani dahil hindi tayo nagkaroon ng sapat na pataba, o kaya naman ay sobrang tumaas ang presyo ng pataba kaya tumataas din ang presyo ng pagkain. Kaya tulad ng sabi ko, marami itong pangalawa at pangatlong epekto. At muling naipakita ng Estados Unidos na mahina ito sa larangan ng militar. Madalas nating sabihin tayo ang pinakamalakas na militar sa mundo. Ngunit nabigo tayo 8 buwan na ang nakalipas na buksan ng Red Sea. Isinasaryo ng mga Houthi, pinipipigilan ng kalayaan sa paglalayag. Ngayon, dahil sarado ang Strait of Hormuz, patuloy na nag-iinggay ang Estados Unidos na bubuksan daw nila ito. Paano mo gagawin yon? Magpapadala raw sila ng sundalo sa mga isla. Pero paano mabubuksan yon? Hindi nga nabubuksan ang Strait of Hormuz. Ibig sabihin lang nun, mas marami lang sundalong Amerikano na magiging target ng Iran para patayin. Kaya ang digmaan na ito, hindi maganda ang kalalabasan para sa Estados Unidos. Oo, kapansin-pansin talaga kasi araw-araw nating nakikita ang White House. Sa tingin ko, malinaw na desperado si Donald Trump na kontrole ng kwento. Madanas tuwing Biyernes ng hapon, sinusubukan niya magsabi ng bagay na makatutulong. Tumutulong sa mga stock market na ito. At pagkatapos, noong Lunes ng umaga, sinusubukan niya magpasok ng positibong pananaw sa mga merkado. Pero sa tingin ko, maraming tao ang mag-iisip na may nangyayaring insider trading. Gumagalaw ngayon ang merkado base sa komento ni Donald Trump, kaya desperado silang maghanap ng positibong balita mula sa White House. Pero sa tingin ko, makikita mong ang team sa loob ay madalas nag-aaway. Pag-usapan natin si Joe Kent, direktor ng kontraterorismo, at ang ilang komento niya kamakailan. Ano ang opinyon mo sa kanyang pagbibitiw at sa paglantad niya ng malaking problema sa Estados Unidos? Sa totoo lang, tama siya sa mga sinabi niya. At muli, ang halimbawa ni Joe Kent ay isa pang paalala kung bakit hindi ito madalas mangyari. Dahil imbes na siya ay yakapin, o tanggapin, o purihin dahil sa kanyang tapang na magsalita, siya ay inaatake, sinisiraan, at iniimbestigahan. Pinag-uusapan nila ang investigasyon ng FBI para kusahan siya sa pagtagas ng impormasyon. Ang sinabi niya ay kailangang sabihin na ang Estados Unidos ay hindi kumikilos para sa sariling interes. Ang Estados Unidos ay kumikilos para sa interes ng mga Zionistang baliw. Ilan ay nasa Israel at ilan ay narito sa Estados Unidos. At mayroon silang desperadong pantasya na wasakin ang Iran. At ang realidad na wasakin ng Iran, napakarami ng mga kasinungalingan tungkol dito, na ang Iran daw ang pangunahing taga-suporta ng terorismo. Hindi ito totoo. Alam mo, sa totoo lang, ang tanging bansa na talagang sangkot. Kung husgahan mo ang isang bansa basis sa ito ay nagbabayad at nagpopondo ng isang partikular na grupo ng mga tao para magsagawa ng mga pag-atake sa ibang bansa. At yan ang definisyon ng pagiging taga-suporta ng terorismo. Ang Estados Unidos ay mas maraming beses na gumawa niyan. Ginawa na nila yon. Ang Iran ay hindi gumawa niyan. Wala kang matutukoy na grupong nagsagawa ng teroristang atake sa Estados Unidos na pinundohan ng Iran sa nakalipas na 46 na taon. Nasa sitwasyon tayo kung saan maraming kasinungalingan ang sinabi sa mga Amerikano tungkol sa Iran. Na ngayon, maraming Amerikano ang yumakap at sumuporta sa pagsasagawa ng isang hindi makatarungang digmaan ng pananakop laban sa isang bayan na wala namang ginawang masama sa atin. Mahalagang maintindihan ng mga manonood na ang Estados Unidos ang nagpasimula ng digmaang ito nang walang dahilan. Ibig sabihin, para sa mga hindi nakakaalam, nabitiw si Joe Kent ilang linggo na ang nakalipas. Sabi niya, hindi agarang banta ang Iran sa US at hindi niya kayang ipagpatuloy ang trabaho ng may integridad. Hindi niya kayang suportahan ito. Pero gaya ng sinabi mo, sa tingin ko, ito ang nakikita natin sa loob ng administrasyon ni Trump, di ba?
kailangan mong sumunod sa utos at sundin ng hari, si Donald Trump, o kaya naman, ikaw ay sisiraan. At sa kasamaang palad, iyan ang nangyari. Alam mo, imbes na pakinggan ng kanyang testimonya, maraming Republican at iba pang mga politiko na tapat kay Donald Trump ang binabati ko siya at sinasabing, sige, hindi naman talaga siya kwalipikado para sa trabaho. Alam mo, sabi nila hindi maganda intelligence briefing ng taong ito. Pero siya pa rin ang naging direktor ng kontraterorismo. Ibig kong sabihin, siya ang namahala sa buong programa na sa totoo lang ay talagang kapansin-pansin. Alam mo, Cyrus Johnson, hindi lang ito kay Trump. Kasi bago pa siya nagsimula na ito. Bumabalik pa ito noong panahon ng digmaang Vietnam, noong si Daniel Ellsberg ay naging kapitan ng Marines. Nasa Vietnam siya noon, naranasan niya ang labanan. Pagbalik niya, nagtrabaho siya sa tinaguriang Pentagon Papers. Nakita niya kung gaano kalalim ang kasinungalingang sinasabi sa mga Amerikano tungkol sa dahilan ng pagpunta natin sa Vietnam at ang pag-aangkin ng banta ng komunismo kahit wala naman. At nang inilantad niya ang lahat ng mga dokumentong yon, muli siyang inatake. Sinubukan siyang ipakulong. Pero nabigo dahil nilabag ng administrasyon ni Nixon ang batas. Pero itinuturo ko lang na hindi ito nagsimula kay Donald Trump. Hindi ito nagsimula kina Barack Obama, Joe Biden, George W. Bush o Bill Clinton. Bumabalik ito kay Lyndon B. Johnson. At alam mo, itong mga hinayupak na leader politikal ay sinasamantala ang tinatawag kong kabutihan ng mga mamamayang Amerikano. Gusto maniwala ng karaniwang Amerikano sa gobyerno nila. Ang karaniwang Amerikano ay naniniwalang tama ang ating mga dahilan at hindi tayo sangkot sa paniniil, terorismo o pagsuporta sa mga nagbebenta ng droga at mga aabuso ng bata. Pero ang totoo, sangkot tayo. At muli, nakikita natin yan na yon kay Donald Trump na tinatago ang mga Jeffrey Epstein files na nagdidiin sa mga matataas na tao sa negosyo, pananalapi at gobyerno sa sexual na pang-aabuso sa mga bata. Imbes na papanagutin at dalhin sa hustisya, pinuprotektahan nila ang mga ito at inaatake ang gustong maglabas ng katotohanan. Oo, mahirap ang panahon na yon sa Amerika. Ibig ko sabihin, kapag pinag-uusapan ng moralidad at walang dahilan, lalo na kung bata ang sangkot, ipinapakita lang nito at sang-ayon ako sa iyo. Para sa akin, hindi si Donald Trump ang problema. Ito ay matagal na malalim na issue sa gobyerno ng Estados Unidos. Alam natin na hindi nagsasabi ng totoo ang gobyerno ng Estados Unidos. Ibig kong sabihin, nariyan si Michael Pompeo, ang dating direktor o dating kalihim ng Estado. Sinabi niya, tingnan mo, ako ang direktor ng CIA. Nagsinungaling kami, nandaya kami, nagnakaw kami. Iyon ang paraan namin. Ganyan mismo namin binuo ang CIA. Lahat, alam mo, talagang kamangha-mangha. Pero gusto kong pumunta sa mas malaking kwento ngayon dahil sa tingin ko ay nahaharap tayo sa tingin ko ay malapit na mangyari ang isang paglusob sa lupa. At naniniwala ako na hindi ito usapin ng kung mangyayari ba o hindi. Alam mo, hindi ito usapin ng kung mangyayari, kundi kung kailan mangyayari. At gusto kong marinig ang opinion mo tungkol sa mga lohistika ng pagsasagawa ng isang paglusob sa lupa. Gusto kong malaman ang opinion mo. Kung kaya bang kunin ng Estados Unidos ang isla ng Karg para sa mga manonood natin. Sa isla ng Karg, iniluluwas ang 70% ng langis ng Iran. Ibigay mo sa akin ang opinion mo tungkol dito. Alam mo, ang isla ng Karg at ang posibleng paglusob ng mga puwersa ng Estados Unidos sa lupa. Sige, magsimula tayo sa katotohanang ang kahalagahan ng isla ng Karg ay pinalalaki. Isa lang ito sa 5 terminal ng langis ng Iran. Ginagamit ito kasi pinakamadali. Pero hindi lang ito ang isa. Kaya may kapasidad talaga ang Iran na ilipat ang pag-export ng langis sa ibang terminal. Hindi ito nakadepende sa Karg. Pero ang unang tanong ay, paano nga ba tayo makakarating doon? Gusto ko lang malaman kung paano milalagay ang mga sundalo sa isla. 3 paraan lang ang alam ko hanggang magkaroon tayo ng Star Trek na sistema na pwede mong sabihin, i-beam mo ako, Scotty, at mapunta sila roon. Tama. Isa yung magkaroon ng amphibious landing. Ibig sabihin yung mga barkong nagdadala ng Marine Expeditionary Unit na parang maliliit na aircraft carrier dadaan sa kipot ng Hormuz papuntang isla ng Karg. Well, hindi makakadaan ang mga barkong yon sa kipot ng Hormuz. Palulubugin sila bago makarating sa Hilaga.
Kaya kalimutan mo na, hindi mangyayari. Ipadala natin ang 5,000 tropa natin gamit ang eroplano, hatiin sa 2 grupo, at dalhin sa Saudi Arabia. Kailangan natin maghanap ng lugar para ilagay sila, para hindi sila matake. Dahil nakita lang natin kamakailan yung pag-atake sa Prince Saud Air Base na sumira ng ilang eroplano kasama ng AWACS at may mga Amerikanong sundalo na nasugatan at napatay. Tinatakpan ng administrasyon ni Trump yan, pero pagkatapos ilagay sila sa amphibious landing craft at itawid sila sa Golpo ng Persia para maglanding o ihulog sila mula sa ere. Ihulog mo sila mula sa ere, tapos maglalanding sila. Tapos ano? Magkakaputukan sila dahil may mga tagapagtanggol na taga-Iran sa islang yon. Paano kung maubusan sila ng bala? Paano sila kukuha ng supply? Kasi kung magdadala ka ng mga karaniwang fixed-wing na eroplano tulad ng C-130 o C-141, ang 130 ay pinapaandar ng propeller. Ang 141 naman ay jet-powered. Pero magiging vulnerable din sila na mapabagsak dahil magkakaroon pa rin ng Iran ng kakayahan. Malapit lang ang isla sa mainland ng Iran. Pwede nilang pabagsakin ang mga iyon gamit ang surface-to-air missiles at iba pang paraan. Ibang usapan ang makarating sa isla. Pero pagkatapos, ano? At sasabihin nila, sige, pinutol na namin ang supply ng langis. Sige. May say-say ba yon? Kasi 2 linggo na ang nakalipas, si Donald Trump sa pamamagitan ni Scott Bessent ay inalis lahat ng parusa sa langis ng Iran. Para makakuha tayo ng mas maraming langis mula sa Iran sa pandaigdigang merkado. Dahil tumataas ang presyo ng langis. Gusto nating ilabas ang supply para bumaba ang presyo. Ngayon, gusto niyang tanggalin pa ang mas maraming langis sa sistema na magpapataas ng presyo. May say ba talaga yon kahit kaunti? Wala. Tama. Sige. Kaya bukod sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis at pagpuwersa sa Iran na ilipat ang kanilang produksyon para sa pagluluwas sa ibang lugar, ang pagkuha sa Kharg Island ay wala namang naidudulot na iba. Sa estratehikong pananaw, wala talagang epekto. Hindi nito naapektuhan ang daloy ng trapiko o kawalan ng daloy ng trapiko sa Strait of Hormuz. Kaya titingnan mo ngayon ang posibilidad, pwede nilang ilapag ang mga tropang Amerikano sa Chemesh, ang isla na nasa mismong liko ng Strait of Hormuz. At muli, kung pupunta ka roon, yon ay isang isla na may 150,000 taga-Iran. Karamihan sa kanila ay armado. Kaya kung maglalapag tayo ng puwersa na 5,000 laban sa 100,000, wala akong pakialam. Alam mo, hindi ito yung pelikulang 300. Alam mo, kung saan nilabanan ng 300 Spartans ang 100,000 Persians. Alam mo, mauuwi ito sa masaker ng mga tropang Amerikano. At para saan? Hindi naman binubuksan ang Strait of Hormuz. Para mabuksan ang Strait of Hormuz, ang kailangan mong gawin ay alisin, ipuli ng mga maliliit na submarino ng Iran, ang kanilang mga drone sa ilalim ng tubig, mga drone sa ibabaw ng tubig, mga misil, at ang mga baterya ng artilyerya na pwede nilang ilagay sa baybayin. Kulang tayo sa puwersa para gawin yon. Ang buong lugar na ito ay mga 800 milya ang haba. Wow. Kulang tayo sa tropa para gawin yon. Malalagay lang sa panganib ang mga sundalo at marines ng US at pwede silang mapatay o masugatan na hindi naman kailangan. Sa tingin ko, siguradong haharap tayo sa isang malaking problema sa lohistika dito. Ibig ko sabihin, sa tingin ko, alam mo, yung isa pa, alam mo, kausap ko si Colonel Danny Davis at nabanggit niya na, alam mo, isang opsyon ay, alam mo, gamitin ang mga Apache helicopter at lumipad sa kabila ng kipot. Ibig kong sabihin, ang kipot ng Hormuz ay 24 na milya ang lapad sa pinakamakitid na bahagi. Ibig mong sabihin, 24 na milya para makatawid, ibaba sila ron. At saka babalik ng panibagong 24 na milya sa parehong ruta habang iniiwasan ang putok ng kalaban. Sa palagi ko, hindi naiintindihan ng marami na ang pagsasara ng Hormuz ay hindi dahil sa Iranian soldiers sa baybayin na nagbabantay. Pinoprotektahan ito ng mga missile launcher na 100-200 kilometer ang layo, kaya minomonitor nila mula sa malayo. Sino mang ayaw nilang makadaan, babarilin nila. Talagang kamangha-mangha ito. Sa tingin ko, nasa sanggandaan tayo ngayon dahil kailangan nating manpasya
kung susulong at gagawa ng hakbang. Pero gaya ng sinabi mo, kahit magtagumpay tayo, halimbawa, makapagpadala tayo ng 5,000 Marines doon. Sabihin natin, nagawa nilang sakupin ang Kharg Island. Ang totoo, kabaligtaran ang nagiging resulta nito. Sa tingin ko, pwede nating sabihin na mas lalo lang nitong bibigyan ng kapangyarihan ang Iran. Kasi ayos, nabawasan palalo ang langis sa mga merkado na gaya ng tama mong nabanggit. Sinabi ni Besund, kalihim ng pananalapi, 2 linggo nang nakalipas na aalisin ng mga parusa para makapambigay ng ginhawang pang-ekonomiya sa buong mundo dahil sa sobrang mahal ng langis. Hindi ko maintindihan kung bakit kulang sa kakayahan ng White House at di nila maintindihan ang simpleng bagay na ito. Ang langis ay kinakalakal sa pandaigdigang merkado, tama? Hindi mahalaga kung ito ay langis mula sa Russia, China o Amerika. Langis pa rin yan. Iisa lang ang presyo ng langis. At nakadepende ito sa dami ng bariles sa dumadaloy at kung saan ito nanggagaling. Kaya kung aalisin mo ang Iran na may 20 hanggang 25% ng supply ng langis sa mundo, tataas talaga ang presyo ng langis. Kapag umabot ito ng $150, karamihan ng ekonomista ay naniniwalang mundudulot ito ng matinding pandaigdigang resesyon. Oo, naniniwala akong nasa global recession na tayo na yon. Hindi na kailangan hintayin pa ang anunsyo ng mga ekonomista. Nandyan na tayo. Ang tanong ngayon, magiging ganap ba itong depresyon na nangangahulugang 10% pagbaba ng produksyon na mas malala pa riyan? Wala na tayo sa iisang digit. Nasa double digit ang bagsak na ekonomiya. Sa totoo, hindi ko alam paano natin maiwasan yan ngayon. May ilang bansa na hindi gaanong maapektuhan gaya ng iba. Nang matindi. Ang Rusya ay isang halimbawa. Ang Rusya ay sapat sa sarili pagdating sa gas, likidong natural gas pataba at iba pa. At sa totoo lang, ang ginagawa ng Rusya ngayon ay binabawasan na nito ang pataba na iniluluwas nila. Tama. Kaya imbes na at nagbebenta pa rin sila ng langis. Pero doble na ang presyo kumpara dati. Mas malaki ang kita kahit kaunti lang ang binebentang langis. At kasabay nito, nagsagawa rin ang Ukraine ng mga pag-atake sa ilang mga pantalan sa St. Petersburg na ngayon ay hindi na gumagana. Kaya lalo pang nababawasan ang supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Habang sinasabi ni Trump, "Oo pare, tayo, Diyos ko, nasa hangganan na tayo ng kasunduan sa Iran para itigil ang digmaan." Nagsisinungaling siya. Hindi man lang sila malapit sa isang kasunduan. Hindi nakikipagnegosasyon ang Iran sa Estados Unidos. May ilang komunikasyon ng Iran sa Pakistan at ang Pakistan ang magpapasa ng mga mensahe mula sa Estados Unidos. Sa iba dito, sumasagot ang Iran. Sa iba naman, hindi nito pinapansin. Tama. Alam mo na, pero niloloko lang natin sarili natin. May negosasyon daw. Sabi ni Trump kaninang umaga, tumaas ng 600 puntos ang stock market. Huling tingin ko, bumaba na ito sa? Pero nandyan pa rin. Alam mo na, 131. Sige, alam mo, bumaba na ito. Nagsimula ito sa 600 at bumaba ng 500 puntos na yung araw. At iyan ay sa Dow. Kaya ito ay... Alam mo, masama ito para sa pandaigdigang ekonomiya. Magkakaroon ng panibagong dagok na tatama sa Merkulis, ika-1 ng Abril. Ang mga Tsino at mga Indiano ay nagtatag ng bagong sistema tungkol sa pilak, kung saan ang mga Indiano na gusto mag-ipon para sa kanilang pagre-retiro ay maaari nang bumili ng pilak. Mangyayari ito sa merkadong ito, na dati ay wala. Kawili-wili. Kaya ngayon, gumagawa sila ng isang partikular na merkado kung saan tataas ang demand para sa pilak, na ibig sabihin ay tataas din ang presyo ng pilak. At muli, ginagamit ang pilak sa mga dekuryenteng sasakyan, cellphone at iba't ibang electronics, na ibig sabihin ay magtutulak din ito ng pagtaas ng presyo ng mga bagay na yon. Kaya nasa isang inflationary spiral tayo na hindi talaga natin alam kung gaano ito kasama. Right. Alam mo Larry, kausapin mo ako ng kaunti mula sa pananaw ng mga Iranian dito. Dahil sa tingin ko, alam mo, si Donald Trump ay talagang desperado na makipagkasundo. Pero sa palagay ko, ay nasa punto na tayo ngayon na anumang manggaling sa White House, kailangan nating ituring na puro haka-haka lang. Sinabi niya na 20 bangka
ang dumaan sa Strait of Hormuz bilang regalo mula kay Ayatollah ng Iran. Maganda raw ang kilos na ito at tanda ng paggalang. May mga kagalang-galang na ahensya na nag-monitor ng satellite images nitong linggo at sabi nila walang mga bangka na dumaan doon. Kaya malinaw na nagsisinungaling ang presidente ng Estados Unidos at gumagawa lang ng kwento. Pero paano ito tinitingnan ng Iran? Sa tingin mo ba ay laban ito para sa kanilang kaligtasan? Nasa punto na ba sila na wala ng negosasyon para sa Iran? Iniisip nila, bakit pa makipagnegosasyon sa mga Amerikano? Alam mo, para ikaw yung batang laging sumisigaw ng lobo. Pabago-bago ang isip. Sa huli, tapos na kami dyan at di na namin papakinggan ang tawag ninyo. Hahayaan na lang namin kayong kainin ng lobo. Ganun na ba tayo? Kung may anak kang babae at ginahasa siya, makikipagnegosasyon ka ba sa lalaking yon? Ginahasa ang Iran ng Estados Unidos at Israel. Maayos nakikipag-usap ang Iran. Pero bigla natin silang inatake. Pinatay natin ang mga mataas na opisyal ng kanilang pamunuan at minasaker natin ang 175 batang babae edad 6. Hanggang 12, pinatay natin sila. At iniisip pa natin na gusto ng Iran makipag-usap sa atin. Hindi, ulitin ko lang. Ganun talaga. At sinisiguro ko sa'yo, tinanong ko rin ang parehong tanong kanina sa isang mamamayang Pakistani. At pareho rin ang sagot niya. Sige. Alam mo kung bakit? Pare-pareho ang reaksyon ng mabubuting ama sa buong mundo. Kung sasaktan mo ang anak ko, papatayin kita. At doon naruroon ang Iran ngayon. At hindi natin kailangan nating maintindihan yon. Na ang Iran ay nilapastangan sa pinakamasama at pinakamabangis na paraan na posible. At ngayon, wala nang puwang para sa, negosasyon. Hindi ito katulad ng, alam mo yon, may nagbebenta ng bahay at inilista nila ito sa 1.1 milyon at mabagal ang merkado. At gusto mo subukan kung makukuha mo ito sa 1 milyon o mapababa pa ng 100,000. Hindi ganito ang negosasyon na ito. Sinasabi ng Iran. Tungkol ito sa aming kaligtasan. At ginawa nilang malinaw ang 3 kondisyon na may matibay silang garantiya na hindi na sila muling aatakehin. Ang pagtanggal ng lahat ng base militar ng US mula sa lugar. At ang paggalis ng lahat ng sanksyon. At ang ika-4 na bahagi, bayad pinsala. Pero yung 4 na bagay na yon, hindi yon bukas sa negosasyon. Hindi sila magbibigay ng konsesyon tungkol doon. Hindi nila sasabihin na, sige, imbes na walang base militar ng US, pwede kang magkaroon ng 1 o 2. Ano ang layunin ng base na yon? Para atakihin tayo. Hindi, walang base. At kung ayaw mo niyan, ayos lang. Patuloy ka naming pipigayin sa ekonomiya hanggang mapilitan ka magmakaawa para sa solusyon. Doon papunta ito. Wow. Oo, Larry, may nakikita ka bang anumang sitwasyon na babaguhin ng Estados Unidos ang posisyong yan? Sa tingin ko, wala namang paraan para magbago sila, tama? Tulad ng sabi mo, ang Iran ay lumalaban na yon para sa kaligtasan at may ipinaglalaban silang mga hinihingi. Sa tingin mo ba ito na ang daan na kailangan tahakin ni Donald Trump sa huli? Sa tingin mo ba, kailangan niyang lunukin ang kanyang pride, aminin na siya ang nagdulot ng ganitong kaguluhan sa gitnang silangan, na sa totoo lang ay ipinangako niyang hindi niya gagawin noong kampanya, pero malinaw na hindi niya tinupad ang pangakong iyon. Sa palagay mo, gaano kataas ang sansang pumayag ang Estados Unidos sa 4 mong nabanggit na hinihingi? Sa tingin ko, hindi yun malamang mangyari. At kaya naman napapatuloy ito hanggang sa magdulot ito ng krisis sa ekonomiya na magdadala sa Estados Unidos. Maharap tayo sa matinding stagflation, kombinasyon ng mataas na inflasyon at resesyon sa ekonomiya na posibleng mauwi pa sa depresyon. At sa panahong yon, si Trump, may 6 na buwan na lang si Trump. Siguro 8 buwan na lang at mawawala na siya sa kapangyarihan. Ibig ko sabihin, Naniniwala akong matatalo ng malaki ang mga Republikano sa House at Senado. Kapag nangyari yon, magkakaroon ng kakaibang pagpipilian ang mga Demokratiko. Pwede nilang itudo, sige, i-impeach si Donald Trump at litisin siya. Sa tingin ko, may sapat na suporta, kasamang ilang Republikano, para mahatulan si Trump.
Kung matalino ang mga demokratiko, at alam kong malaking kung ito. Kaya, pero upo lang sila at mag-iisip, alam mo yon? Si Trump ay hindi popular. Abang mas matagal natin siyang pinananatili sa pwesto dahil mahina na ang kapit niya sa kapangyarihan sa huling 2 taon. Meron tayong perpektong simbolo ng pagiging hindi popular. Ang panganib ay kapag tinanggal natin siya at pumasok si J.D. Vance na isang kaaya-ayang tao. At si J.D. Vance ay mukhang may kakayahan. At si J.D. Vance ay maaring magbago ng takbo at posibleng mapabuti ang mga bagay. Kaya sa tingin ko, ayaw ng mga Democrat na sumugal. Sa palagay ko, ayaw nilang sumugal kay J.D. Vance. Pero sabi ko, maaari nilang ituloy at sabihing aalisin si Trump at papalitan siya ni J.D. Vance. Magsisimula ang bagong dinamika. Pero ang pinsalang pang-ekonomiya na dulot ng pagsasara ng kipot ng Hormuz ay nagsisimula pa lang nating makita ang mga epekto. Mas mainam itong itipin na parang nasa unang yugto pa lang ng pagbaha at may gusali ka at hindi mo namamalayan na inaanod na pala ang pundasyon nito. Kaya kapag nawala ang pundasyon, kahit mukhang matibay yung pader, tiyak naguguho rin ito. At diyan na inaanod ang buong pundasyon. Sa tingin ko, ilang araw na lang bago natin simulang makita ang pagguho sa buong mundo. Oo, may isang kawili-wiling pananaw akong gustong ibahagi sa iyo at sa ating mga manonood. Nakipag-usap ako sa mabuting kaibigan ko na nakatira sa Sydney, Australia. Sabi niya, Cyrus, may babala ang gobyerno na 40 araw na lang ang natitiran lang sa bansa. Inaangkat pa namin lahat ng gasolina papuntong Australia. Alam mo, syempre, ang mangyayari dyan ay mauuna mo nang mapunta yon sa mga pangunahing lungsod. Kaya maraming tao sa mga probinsya ang mahihirapan kumuha ng mga bagay tulad ng petrolyo at gasolina para sa kanilang mga sasakyan at traktora. Pero sabi rin niya, ang malaking problema ay mayroon na tayong malaking krisis sa diesel para sa mga traktora, para sa mga gamit sa bukid. Mayroon na rin tayong krisis sa pataba. Halimbawa, ang mga mabubuting kaibigan niya ay nasa industriya ng pagsasaka. Sinabi na niya na hindi sila nagtatanim na yon, wala silang pataba. Nabanggit mo na ang krisis sa pataba at ang pag-aani ng mga pananim-anim o 7 buwan mula ngayon. Alam natin, mangyayari talaga ito sa Australia, di ba? Iyon na. Kaya mahalaga para sa mga nanonood na maintindihan na kahit magbukas ang kipot ng Hormuz ngayon at bumalik ang lahat sa normal. Ang pinsalang nagawa nitong nakaraang 30 araw, tawagin na lang nating 1 buwan ng digmaan. Magkakaroon ito ng sunod-sunod na epekto. Makikita natin ito pagkalipas ng 8 buwan kapag sinabi ng mga magsasaka sa Australia na wala silang ani dahil walang pataba at hindi nakapagtanim noon. Oo, tama. Tandaan natin na sa Australia, taglagas ngayon doon. Kaya panahon ng anihan, hindi panahon ng pagtatanim. Kaya kung nararamdaman na nila ang pressure ngayon, dahil nasa dulo na sila ng siklo, hindi sa simula. Pagdating sa pagtatanim at pag-aani, paano pa kaya kapag nagsimula na silang magtatanim pagkalipas ng 5 buwan? Alam mo, ang Setyembre nila ay parang Marso natin. Tama. Ang Oktubre ay parang Abril natin dahil, alam mo na, nasa Southern Hemisphere sila. Tama. Sa puntong yon, hindi na sila makakapagtanim. Malaking bahagi ng kanilang mga pananim ang hindi magiging available kaya ngayon, sinusuri natin ito. Inatayin natin na sa loob ng 1 hanggang 1.5 taon, magkakaroon ng kakulangan sa pagkain sa buong mundo. Makikita natin ang posibilidad ng taggutom at matinding gutom sa ilang bahagi ng mundo. Kaya ako nga sinabi yan. Kita mo, paparating na. Maaaring ayaw nila marinig yan, pero darating pa rin. Oo, sa tingin ko, ang mahalagang maintindihan ng ating mga manonood ay na ito ay isang digmaan na talagang pandigdigan dahil naapektuhan nito ang bawat tahanan, bawat bansa kapag tinitingnan mo ang lahat ng aspetong pang-ekonomiya at kung paano gumagana ang mundo natin. Simple lang, di ba? Sa supply ng langis, pataba at mga bagay na ganoon. Pero Larry, gusto kitang tanungin ng isang napakalaking tanong dito dahil isa sa mga bagay na kinababahala ko ay alam natin na ang Estados Unidos at Israel ay mga bansang may armas nuklear.
At ang ikinababahala ko dito ay naniniwala ako na napatunayan ng Iran ang kanilang pang-igibabaw sa militar laban sa Estados Unidos. Maaring matapang ang pahayag, pero kung titingnan mo, halimbawa, yun ba ang USS Lincoln, isa sa pangunahing aircraft carrier natin? Magkapareho sina Lincoln at Ford. Magkaiba man ang sitwasyon, pareho silang napilitang umatras. Oo, ayon sa ulat, isa raw sa kanila ang nagkaroon ng sunog sa laundry. Tama ba? Yun ay si Gerald R. Ford. Sige, kaya si Gerald R. Ford, ayon sa ulat ng gobyerno ng US, nagkaroon ng sunog sa air dryer at hindi na nila yon napigilan. Ibinabalik na ito sa Estados Unidos para ipaayos at hindi magagamit sa loob ng 12 hanggang 14 na buwan. Kaya itong multi-billion-dollar na eroplano na inaasahan nating matibay ay pinaniwalaan nating isang sunog lang sa laundry ang nakapagpatumba sa ganitong kahusay na sandata na parang wala namang saysay. Para sa akin, mahalaga na sarado pa rin ang kipot ng Hormuz. Sa tingin mo ba, magiging totoong opsyon ang paggamit ng sandatang nuklear? Sa totoo lang, oo at hindi. Nakikita ko na sa isang desperadong sitwasyon, maaaring gustuin ni Netanyahu o Trump na gumamit ng taktikal na sandatang nuklear. Kailangan mo mag-step back at tanungin, para saan ito? Tayo sa kanluran ay pinalaki na sa mito na dahil ginamit natin ang atomic bomb laban sa Hapon, sila ay sumuko. At hindi yon, sa totoo lang, kasinungalingan yon. Hindi yon totoo. Oo, hindi lang ang atomic bomb ang dahilan. Nagsagawa ang Estados Unidos ng walang tigil na kampanya ng terorismo. Tinatawag ko itong terorismo dahil ito ay karahasan laban sa sibilyan para sa layuning pampulitika. Nagsimula ito noong Marso ng 1945 at nagpatuloy hanggang Agosto 1945. At sa panahong yun, pumatay tayo ng mahigit 700,000 na sibilyang Hapones. At sa kabila ng pambobomba, pati na ang huling bomba na inihulog sa Nagasaki, hindi pa rin handang sumuko ang mga general ng Hapones. Ang nagbago ng isip nila ay ang pulang hukbo, ang pagsalakay ng pulang hukbong Sobyet sa Manchuria at mabilis na pagkatalo ng hukbong Hapones doon. At iyon ang tuluyang nakumbinsi sa mga Hapones na, oo, kailangan na nating sumuko. Kaya kung babalik tayo sa tanong mo, gamitin mo ang isa o dalawang sandatang nuklear laban sa Iran at marami Iranian ang napatay. Maaring may nabura kang bahagi ng ekonomiya nila. Pero may mga Iranian pa rin nakatira sa buong teritoryong iyon. At may mga misil pa rin sa mga lungsod ng misil na, alam mo na, kung masirama ng sentral na pamunuan, magpapatuloy pa rin silang magpaputok. Kaya hindi nito malulutas ang isyu ng seguridad ng Israel. Sa totoo lang, may malaking problema ngayon ang Israel. Ang desisyon nila na buksan ang ikatlong prenteng ito sa digmaan. Ay alam mo, ang unang prente ay ang pag-atake sa Gaza. Kailangan nating huminto muna, tingnan ito ng tapat at sabihing, sige, meron tayong 300,000 reservist na nakapalibot sa 30,000 mandirigma ng Hamas at nabigo silang talunin ang mga ito. Sige, pero sa proseso Israel, nadulot ito ng maraming PTSD sa mga Israeli reservist. Marami ang kaso ng pagpapakamatay. At pagkatapos, nagdesisyon ng Israel at Estados Unidos na umatake sa ibang bansa at ngayon ay nagpapatuloy ang kanilang kampanya. At ang Iran naman ay nagpapakawala ng mga misil pabalik na inamin ng Israeli Haaretz kamakailan. 80% ng mga misilang iyon ay nakakapasok. Hindi kayang pigilan ng Israel ang mga iyon. At bukod pa dyan, nagpasyang Israel na maglunsad ng pag-atake sa Timog Lebanon laban sa Hezbollah. At ayon sa mga ulat, mahigit 100 tangkeng Merkava ang nawasak ng Hezbollah sa nakalipas na 3 linggo. 3 araw lang ang nakalipas, sinira ng Hezbollah ang 21 tangke sa loob ng 1 araw sa isang pag-atake. Inambush nila ang isang hanay ng mga tangke. Kaya napipilitan ng Israel na subukan. Pinag-uusapan nilang magpatawag pa ng karagdagang 400,000 reserbista. Kung ang populasyon mo ay nasa 8 milyon lang,
Halos 10% na ng buong populasyon mo ang nasa militar at nakikipaglaban imbes na nagtatrabaho sa mga produktibong pabrika. Kaya nagiging napakapangit ng sitwasyon. At kung alam mo na, kung piliin ng Israel na maghulog ng bombang nuklear, magkakaroon ito, alam mo na, ng mga hindi inaasahang epekto na lalo pang lalala. Hindi mo pwedeng isantabi na maaring gumamit ng sandatang nukleyar ang Hilagang Korea o Pakistan laban sa Israel. Madudulot ito ng posibilidad na gumawa ng mga paunang hakbang Turkey laban sa Israel dahil sa mga binitiwang banta na atakehin at wasakin ng Turkey. Kaya alam mo, maaring matukso ang ilan na gawin ito. Pero hindi ito nagbibigay ng mahiwagang solusyon. Magdudulot lang ito ng mas maraming kamatayan at pagkawasak at lalo pang magpapalala ng sitwasyon. Oh, talagang tama. O sige Larry, maubos na ang oras natin. Ikaw na ang huling salita. Anong isang bagay na gusto mong mas maraming Amerikano ang malaman tungkol sa digmaang ito? Ano ang inaasahan mo makita sa mga susunod na linggo habang sinusuri natin ang paglusob sa lupa o susunod na hakbang? Gusto ko maunawaan ng mga Amerikano na niloloko sila ng kanilang gobyerno. At hindi ito tungkol sa pagiging laban kay Donald Trump. Dahil ang mga kasinungalingang sinabi sa mga Amerikano ay ginawa ni na Barack Obama, Joe Biden, George W. Bush at Bill Clinton. Ulit-ulit tayong niloloko. Pero ang kasalukuyang administrasyon, hindi nila sinasabi sa mga Amerikano ang totoong halaga ng digmaang ito pagdating sa dugo na nabubuwis ng mga sundalong Amerikano, Marines, Air Force at Navy personnel. Sobra nilang binababa ang bilang ng mga kaswalti. Nagsisinungaling sila sa mga insidente, sinasabi nilang nagbanggaan ng KC-100 at 35 sa ibang eroplano, kahit hindi naman nag-crash. Pinabagsak talaga ito. Kaya palaging kino-question, palaging hinahamon ang gobyerno. Huwag alam mo na, kung magtitiwala ka sa kanila, hiyakin mo muna. Pero ang mga mamamayang Amerikano, ang pangako ng Amerika ay pinagtataksilan ngayon. Hindi lang ni Donald Trump, kundi pati ng ating Kongreso. Dapat tayong maging isang republika na pumapasok lang sa digmaan kapag wala ng ibang paraan. Sa halip, sumali tayo sa digmaang pinili lang natin na pumapatay ng babae at bata. At alam mo, naniniwala ako sa mga salita ni Jesus nang sinabi niya, kasawian sa mga nananakit ng bata. Mas mabuti pang itapon sila sa kailaliman ng dagat na may nakataling gilingang bato sa kanilang leeg. At nasanay na tayo sa pagpatay ng mga bata sa ngalan ng pagtataguyod ng demokrasya o kalayaan o pagpigil sa kung ano-ano. Kailangan nating itigil ang pagpatay. Amen diyan. Larry, salamat sa lahat ng ginagawa mo. Salamat sa pagiging makabayan at Amerikanong nagsasabi ng totoo. Kaya patuloy ka naming iniimbitahan sa channel. Kung nandito pa kayo, malinaw na nagustuhan ninyo ang mga video natin ngayong araw. Ilalagay namin ang mga link ni Larry sa YouTube, Substack at iba pa niyang online na gawain. Salamat ulit sa oras mo, Larry. Salamat, Cyrus. Pinahahalagahan ko ito.